Sa isang tahimik ngunit kakaibang bayan na tinatawag na Kurouzu, naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Kirie Goshima. Siya mismo ang nagbahagi ng isang kwentong puno ng kababalaghan na unti-unting bumabalot sa kanilang bayan. Isang araw, habang naghihintay si Kirie sa Kurouzu Station, dumating ang kanyang nobyo na si Shuchi sa ito. Agad niya itong tinawag, ngunit napansin niyang tila may bigat sa mga mata ng binata. Habang naglalakad, bigla itong nagtanong, Kirie, naisip mo na bang umalis tayo sa bayang ito, nang magkasama? Nagulat si Kirie, ngunit agad na sinundan ni Shuchi ang kanyang mga salita. Hindi mo ba napapansin? May mga nangyayaring kakaiba dito. Sa mga nakaraang araw, patuloy na lumilitaw ang mga whirlpool sa kanal. Pati mga ipo-ipo mas madalas na ngayon. At ang tatay ko, tila naapektuhan na rin. Hindi na siya pumapasok sa trabaho, buong araw na lang siyang nakatutok sa pag-aaral tungkol sa mga spiral. Sa bahay ni Shuchi, mapapansin ang nakapangingilabot na tanawin, mga spiral patterns sa bawat sulok ng bahay. Mula sa mga gamit hanggang sa mismong mga pader. Ibinahagi ni Shuchi na madalas niyang makita ang kanyang ama na nakaupo lamang, nakatitig sa mga koleksyon nitong spiral objects at minsan, tila umiikot na rin ang kanyang mga mata. Pabiro itong sinubukan ni Kirie, ngunit patuloy lamang sa pagsasalaysay si Shuchi. Habang kumakain daw sila, nagalit ang kanyang ama nang mapansing walang spiral fish cakes sa miso soup. Dahil dito, paulit-ulit niyang iniikot ang sabaw hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Maging sa kanyang pagligo, sinasadya niyang gumawa ng mga whirlpool sa bathtub, na para bang sinasamba ang hugis nito. Natawa si Kirie sa kwento, ngunit malamig ang naging tugon ni Shuchi. Okay lang na matawa ka. Hindi mo pa kasi nakikita, hindi mo maintindihan kung gaano ito kakilakilabot. Biglang tumunog ang alarm ng bayan, hudyat na 5:00 na ng hapon. Agad tinakpan ni Shuchi ang kanyang tenga. Ayaw niya sa tunog nito. Para sa kanya, ang tunog ng alarm ay parang umiikot sa hangin, umaalinggaw sa dagat, sa lighthouse, sa mga bundok na tila may sariling isip. At doon, sa gitna ng katahimikan, napagtanto ni Shuchi ang katotohanan. Ang buong bayan ng Kurouzu ay unti-unting nilalamon ng isang sumpa. Ang sumpa ng spiral. At pati ang kanyang isipan, nagsisimula na ring umiikot. Pag-uwi ni Kirie sa kanilang bahay, nadatnan niya roon ang ama ni Shuchi, abala sa pagnood ng paggawa ng isang clay plate. Namamangha ito habang pinagmamasdan ang pag-ikot ng luwad sa pottery wheel, paikot ng paikot, hanggang sa unti-unti itong humubog bilang isang ganap na plato. Tila nahipnotismo sa galaw ng spiral, masigla pa itong nagsabi na nais niyang magpagawa ng isa pang plato. Ngunit sa pagkakataong ito, guguhitan niya mismo ng spiral pattern ang harapan nito, isang disenyo na ayon sa kanya, kumakatawan sa perpektong anyo ng kagandahan. Habang pinagmamasdan ito ni Kirie, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Para bang ang spiral ay hindi lang basta hugis, kundi isang bagay na may buhay. Kinabukasan, sa eskwelahan, nagkukwentuhan si Kirie at ang kanyang matalik na kaibigan tungkol kay Shuchi. May bahid ng selos sa tinig ng kaibigan habang sinasabi niya kung gaano kaswerte ni Kirie dahil sa effort at pagmamalasakit ng nobyo nito. Napangiti lamang si Kirie, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang tono ng inggit sa boses ng kaibigan. Ang ganda mo naman, biro ni Kirie, pero bakit parang wala ka pa ring nagugustuhan dito sa school? Napahinto sandali ang kaibigan at mumiti ng pilit. Doon napansin ni Kirie ang peklat sa noo nito, agad niyang tinanong kung paano ito nakuha. Ikinuwento ng kaibigan na noong bata pa siya, may isang lalaking gusto niyang mapansin. Habang naglalakad sa isang lubid sa palaruan, aksidente raw siyang nadulas at doon niya nakuha ang peklat na iyon. Ngunit matapos ang insidenteng iyon, naging mas malapit daw sila ng lalaking iyon, na tila ba ang sugat ay nagsilbing tali sa pagitan nila. At mula noon, isang kakaibang bagay ang napansin niya. Tuwing may nagugustuhan siyang lalaki, laging nahuhulog din ito sa kanya. Isang hapon, magkasamang nagpunta sina Kirie at ang kanyang kaibigan na si Azami sa Kurouzu Station upang salubungin si Shuchi. Masiglang kumaway si Kirie nang makita ang nobyo at agad niya itong nilapitan. Shuchi dito, tawag niya habang nakangiti. Paglapit ni Shuchi, ipinakilala niya ang kanyang kaibigan. By the way, this is Azami, my classmate. Ngunit sa halip ng umiti, nanlaki ang mga mata ni Shuchi. Tila napatigil ang kanyang paghinga habang nakatitig kay Azami,
parang may kung anong hindi maipaliwanag na takot ang unti-unting bumabalot sa kanya. Ilang sandali pa, bigla siyang napaatras, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Kirie, at walang sabi-sabing tumakbo palayo kay Azami. Nabigla si Kirie at napatanong, Shuichi, anong nangyayari? Bakit ka tumatakbo? Habang humihingal, mariing sagot ni Shuichi, Kirie may kakaiba sa kanya. Ramdam ko may spiral sa loob niya. Lalong naguluhan si Kirie. Anong ibig mong sabihin? Mataimtim ang tingin ni Shuichi, puno ng kaba at pagkasuklam. Si Azami, hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang spiral at kailangan mong lumayo sa kanya bago ka rin mahila ng sumpa. Pag-uwi ni Kirie, tinawag siya ng kanyang ama upang ipahatid ang pottery na ipinagawa ng ama ni Shuichi. Pagdating niya sa bahay ng mga saito, sinalubong siya ng matanda na may kakaibang ngiti. Pasensya ka na, iha, wika nito. Hindi ko na yan kailangan. Napagtanto ko, kaya kong likhain ang spiral sa sarili kong katawan. Dahan-dahan itong binuka ang bibig, at lumabas ang dila, humahaba, umiikot, paikot-ikot hanggang sa bumuo ng perpektong spiral. Napaatras si Kirie, halos hindi makahinga sa takot. At sa isang sigaw, agad siyang tumakbo palayo. Habang sa likuran niya, maririnig ang bulong ng matanda. Ang spiral ay walang katapusan. Habang naglalakad si Shuichi, bigla niyang nakasalubong si Azami. Napaupo siya sa lupa habang papalapit ang babae, baka sa mga mata niya ang takot. Anong tinatago mo sa noo mo? Mahinang tanong ni Shuichi. Ngumiti si Azami at inalis ang buhok sa kanyang noo, doon tumambad ang dating peklat na ngayoy naging spiral, umiikot na parang buhay. Napatigil si Shuichi. Azami, umalis ka na sa bayang ito bago lumala ang lahat. Ngunit umiling si Azami. Hindi ko kaya. Lagi kitang naiisip. Tahimik na tumingin si Shuichi, sa kapabulong na sinabi, umalis ka na. Pagkatapos ay tumakbo palayo. Sa lamay ng ama ni Shuichi, lumapit si Shuichi kay Kirie at mahina itong nagtanong. Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya? Nabanggit ni Kirie na narinig niyang nahulog daw sa hagdan ang ama at iyon ang ikinamatay. Mariin itong itinanggi ni Shuichi. Hindi totoo yun. Unti-unti nang nasira ang isipan at katawan niya. Kinwento ni Shuichi na pagbalik nila sa bahay, magkasama nilang hinanap ang ama. Sa isang silid, natagpuan nila ang isang napakalaking tab. Nang buksan ito ng ina ni Shuichi, agad silang napasigaw sa takot. Nasa loob nito ang katawan ng ama, nakapilipit at paikot. Tila pinilit niyang hubugin ang sarili sa anyo ng spiral. Iyon ang ikinamatay niya, ang pagkabali ng kanyang mga buto. Habang nagluluksa, may nakaturo sa langit. Ang usok mula sa cremation ay kumikilos, bumubuo ng spiral sa kalangitan. Tahimik ang mga tao, nanginginig sa takot. Maya-maya, bumaba ang usok patungo sa isang pan. Biglang sumigaw ang ina ni Shuichi, tumuturo sa langit. Tigilan mo na, mahal ko. Tama na. Ngunit sa kanyang mga mata, tila nakikita pa rin niya ang kanyang asawa, at unti-unti, nasisira na rin ang kanyang katinuan. Dumating din si Azami sa lamay nang mabalitaang namayapa na ang ama ni Shuichi. Lumapit siya kay Kirie at mahina niyang sinabi. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-aalala ako sayo. Habang nag-uusap sila, biglang dumaan ang isang ipo-ipo sa pagitan nila. Napatakip si Kirie sa mukha, at nang muling tumingin kay Azami. Napamulagat siya sa nakita. Sa noo ni Azami, malinaw na nabuo ang isang umiikot na spiral. Nanlamig si Kirie at agad niyang sinabi, Azami, may spiral sa noo mo. Napahawak si Azami sa noo at tumakbo palayo. Isang araw, may lalaking na humaling kay Azami. Nilapitan niya ito at mahina ngunit may pag-asa ang tinig. Pwede ba tayong mag-date kahit isang beses lang? Ngunit agad siyang tinanggihan ni Azami, malamig ang boses at walang pag-aatubili. Hindi ito tinantanan ng lalaki. Sabihin mo lang, Anya, ano ba ang kailangan kong gawin para mapapayag ka? Sa sandaling iyon, napatingin lang si Azami sa kanya. Sa ospital, binisita ni Kirie at Shuichi ang ina ni Shuichi. Ikinuwento ni Shuichi na mula ng libing ng kanyang ama, tuwing makakakita ito ng spiral ay bigla itong natataranta at bumabagsak sa takot. Dahil dito, nagpakalbo siya upang hindi na makita ang puyo sa kanyang ulo, at maging ang spiral sa kanyang mga daliri at paa ay pinutol niya. Ayon kay Shuichi, tuwing nakakakita ito ng spiral,
tila bumabalik sa isip niya ang larawan ng wasak na katawan ng kanyang asawa, at sa kanyang pagkabaliw, naririnig pa raw niya itong tinatawag siya, na sumama na rin sa kanya. Habang pauwi si Kirie, nakita niya si Azami at agad itong nilapitan. Tinanong niya kung saan ito nagpunta dahil nag-aalala siya. Mahina namang sabi ni Azami na may kakaiba sa kanyang kanang mata at hiniling na tingnan ito ni Kirie. Paglingon ni Kirie, nanginginig siya sa takot nang makita ang isang spiral na unti-unting bumabalot sa mata at noo ni Azami. Ilang sandali pa, nilamon ng spiral ang kanyang mata, dahilan upang mapasigaw si Kirie sa labis na hilakbot. Sa isang tahimik na parke, magkasama sina Shuchi at ang lalaking nais manligaw kay Azami. Maya-maya, dumating si Azami, plinano pala niya ang pagkakataon upang makita si Shuchi. Tanong ng lalaki, papayag ka na ba na lumabas tayo? Nagawa ko na ang sinabi mong gawin. Ngunit malamig na sagot ni Azami, hindi ko na kailangan yon. Paalam na. Galit at walang modo, tinanggal ng lalaki ang sombrero ni Azami. Sa sandaling iyon, napansin niya ang spiral na unti-unting sumasakop sa mukha ni Azami. Lumapit siya sa babae, ngunit biglang hinigop siya ng spiral, at unti-unting nilamon ang buong katawan niya. Nakita ito ni Shuchi at agad tinawag si Kirie na papunta kay Azami, pinigilan niya ito at sinabing, tignan mo si Azami. Nilamon ng kaibigan niya ang lalaki ng buhay pa ito. Tinignan ni Kirie si Azami, at sa kanyang pagkabigla, kalahati na ng katawan ng babae ay naging spiral, at unti-unti rin nilamon ng spiral ang natitirang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa tuluyang maglaho. Dito, sinabi ni Kirie, na ang lahat ng nangyayari sa kanilang lugar ay simula pa lang ng pagbulusok ng spiral. Habang nasa klase, nahuli si Katayama ngunit pinapasok pa rin ng teacher. Napansin ng guro ang kakaibang pamamaga sa likod niya at nagtanong, ano yan, Katayama? Sagot niya, hindi ko rin po alam, bigla na lang itong lumitaw. Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase, may nagsabing mukha itong snail at nakakadiri. Tahimik ang lahat at sa isipan ni Kirie. Hindi yan snail, isa yang spiral. Habang naglalakad sa sementeryo si Kirie, kasama ang kanyang kaklase, nabanggit ng babae na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga tao ang dahilan ng pagkawala ni Azami. Ikinuwento rin niya na nagsimula ng ilibing muli ng mga lokal ang mga bangkay, sa halip na i-cremate ang mga ito. Matapos ang insidente sa lamay ng ama ni Shuchi, kung saan nakita raw ang mga spiral na umiikot sa langit noong araw ng cremation. Dagdag pa niya, naririnig na rin daw na lumilitaw ang mga spiral sa tuktok ng mga krematorium sa ibang lungsod, kaya't mas pinipili na lang ng mga tao ang libing upang maiwasan ang kakaibang usok na nagiging spiral. Gayunman, nakakatakot pa rin daw dahil may sementeryong nadaraanan papunta sa kanilang paaralan. Bigla silang ginulat ng isang kaklase, dahilan upang mapasigaw ang dalawa. Pagkatapos, biglang sinabi ng lalaki kay Kirie na mahal niya ito, ngunit mariing pinigilan siya ng kasama ni Kirie, sinasabing may boyfriend na ito. Hindi pa rin umatras ang lalaki at sinabing hindi siya susuko. Sa huli, malamig na tinig ni Kirie ang bumasag sa tensyon, tigilan mo na yang panggugulat mo. Nakakaistorbo ka na. Matapos iyon, nagpasya silang umalis at iwan ang lugar. Habang naglalakad si Kirie, nasaksihan niya ang isang magulong tagpo, pinipigilan ng mga magulang ang dalawang kabataang nagmamahalan. Lumapit siya upang alamin ang nangyayari, at doon niya nakilala ang lalaki, si Kazunori. Habang magkasamang nakaupo, tinanong ni Kazunori si Kirie kung naaalala pa niya noong lumipat sila ng kanyang pamilya sa bayan noong sila ay grade school pa, at tumira sa lumang abandonadong bahay na tinatawag ng lahat na poorhouse. Tumango si Kirie at sinabing minsan ay nagpupunta pa rin siya roon. Ikinuwento ni Kazunori na kapitbahay lamang nila noon si Yoriko, ang kanyang kasintahan ngayon, ngunit galit ang kanilang mga pamilya sa isa't isa dahil sa kahirapang dinaranas nila. Dagdag pa niya, kapag nagbanggaan daw ang dalawang baluktot na tao, nagkakabuhol sila, at kapag nangyari iyon, tuluyan nang nawawala sa kontrol ang spiral. Imposibleng makawala. Sinabi naman ni Kirie na hindi naman siya ganon kabaluktot katulad ng sinasabi ng iba. Ngumiti si Kazunori, nagpasalamat, at nagtanong kung sila ni Yoriko ay hindi pa rin nababaluktot ng tulad ng mga yon. Ibinunyag niya rin na plano nilang tumakas sa bayan sa makalawa, at nakiusap kay Kirie na huwag itong ipagsasabi kanino man. Tahimik na tumango si Kirie, ipinangakong mananatiling lihim ang lahat.
Muling binisita ni Shuichi at Kirie ang ina ni Shuichi. Doon, naikwento ni Kirie ang tungkol kina Kazunori at Yoriko, umaasang makakahanap ang dalawa ng paraan upang maging masaya sa kabila ng lahat. Tahimik na nakinig si Shuichi, bago niya banggitin na nararamdaman niya ang sumpa ng spiral sa mga bahay na magkakadikit kung saan naninirahan ang magkasintahan. Ayon sa kanya, nagagawa raw ng spiral na baluktutin hindi lang ang katawan kundi pati na rin ang mga kaluluwa ng tao. Maaaring mali siya, ngunit masyadong malakas daw ang sumpa sa lugar na yon. Ipinunto rin ni Shuichi na unti-unti nang naapektuhan ng spiral ang buong bayan. Ipinakita niya kay Kirie ang ilang litrato at ipinaliwanag, kapag nadampian sila ng spiral, para bang may puwersang nagtutulak sa kanila na maging sentro ng atensyon ng lahat. Habang tinitingnan ni Kirie ang mga larawan, napansin ni Shuichi ang isang bagay. Bahagya siyang napakunot noo bago magsalita. Kirie, parang humaba ang buhok mo. Sa kanyang kwarto, napansin ni Kirie na biglang humaba ang kanyang buhok nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, habang papasok sa eskwelahan, tinawag siya ng isang kaklase na may halong gulat sa tinig. Kirie, ano nang nangyayari sa buhok mo? Paglingon niya, nanlaki rin ang mata ni Kirie sa nakita, mahaba at magulo na ang kanyang buhok, gumagapang na parang may sariling buhay. Agad siyang nagpatulong sa kaklase upang itrintas ito, umaasang mapipigilan ang kakaibang kilos ng kanyang buhok. Ngunit habang nasa klase, unti-unti nitong tinanggal ang tali at nagsimulang gumalaw mag-isa, pumulupot at humugis na parang spiral. Sa parehong sandali, napasigaw ang isang babae. Itinuro niya ang bintana, at doon nakita ng lahat ang kanilang kaklase sa labas, si Katayama. Nang sumilip sila, tumambad sa kanila ang kakilakilabot na tanawin, si Katayama, unti-unting nagiging snail, habang humahaba ang kanyang mga mata na parang mga tangkay na gumagalaw sa hangin. Sa isang salon, desperadong sinubukan ni Kirie na ipagupit ang kanyang buhok, umaasang matitigil na ang kakaibang paggalaw nito. Ngunit sa sandaling iharap ng parlorista ang gunting, biglang kumilos ang buhok ni Kirie, mabilis itong pumulupot sa kamay ng babae na tila buhay na nilalang. Napasigaw ang parlorista, ang mga matay puno ng takot. Isa kang halimaw. Pag-uwi ni Kirie, kitang-kita sa mukha ng kanyang mga magulang ang takot at pagkabalisa. Hindi na nila alam kung anong klaseng sumpa ang bumabalot sa kanilang anak, o kung kanino pa sila maaaring humingi ng tulong. Pinagtitinginan na si Kirie sa school dahil sa itsura ng kanyang buhok na ngayon ay nakataas at tuluyang humubog sa anyong spiral. Maya-maya, pinuntahan niya ang kaklase nilang naging snail, ngunit nang marinig niyang may parating, agad siyang nagtago. Dumating ang kanilang guro kasama ang mga magulang ni Katayama. Nang ipakita ng guro ang anyo ng kanilang anak, mariing tumanggi ang mga magulang. Yan ang anak namin. Imposible, sabay alis nila nang hindi makapaniwala. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Kirie ang mga matang nakatingin sa kanya, maging ang mga residente ay natigilan sa kakaibang anyo ng kanyang buhok. Napansin niya ang kanyang boyfriend, ngunit sa halip na lapitan siya, bigla itong tumakbo palayo. Lumapit naman ang kaklaseng may gusto sa kanya, dala ang isang regalo. Muli siyang tinanggihan ni Kirie, sinasabing may boyfriend na siya. Ilang sandali pa, tumayo ang lalaki sa gitna ng kalsada at sumigaw, mapipigilan ko ito gamit ang power of love ko kay Kirie. Ngunit sa isang iglap, nabangga siya ng kotse, at pumailalim dito, naiwan si Kirie, tulala at nanginginig sa takot. Muling nagsigawan ang mga estudyante nang makita nila ang kanilang kaklase na bully na si Tsumura na nagbago rin ng anyo at naging isang snail. Sa loob ng kulungan, nasaksihan ng mga estudyante ang nakakakilabot na tagpo, ang dalawang snail ay tila nagtatalik. Di naglaon, isa pang kaklase ni Kirie ang nagbago, ang kanyang buhok ay humaba rin at naging spiral. Galit na galit nitong hinarap si Kirie, sinasabing siya raw ang karapat-dapat sa atensyon ng lahat, hindi si Kirie. Sa labis na inggit, sinakal niya si Kirie gamit ang sarili niyang buhok. Naglaban ng dalawa, ang kanilang mga buhok ay nagbanggaan at nagpaikot sa isa't isa, parang mga buhay na nilalang na nag-aagawan ng kontrol. Sakto namang dumating ang boyfriend ni Kirie, at agad niyang ginupit ang buhok na nakapulupot sa lid ng kasintahan. Subalit nang tangkain niyang gupitin din ang buhok ni Kirie, bigla siyang binalot nito mula ulo hanggang paa, halos hindi na makahinga. Sa huli, nagawa niyang makawala at tuluyang ginupit ang buhok ni Kirie, na nawalan ng malay matapos ang insidente. Pagkamulat niya, napansin ni Kirie na wala na sa kulungan ang dalawang snail.
Sinundan nila ang madulas na bakas na iniwan ng mga ito hanggang sa marating nila ang guro na abala sa pagsira sa mga itlog ng snail. Sinubukan siyang pigilan ni Kyrie, ngunit mariing sinabi ng guro na delikado ang mga ito at banta sa kanilang bayan. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Kyrie, tuluyan ng sinipa ng guro ang mga itlog hanggang sa tuluyang mabasag, at sa katahimikan ng sandaling iyon, tila may humuhuni na namang spiral sa hangin. Naalala bigla ni Kyrie ang plano ni Kazunori at Yoriko na magtanan sa araw na iyon at magkita sa train station, kaya nagmadali siyang puntahan sila upang masigurong makakatakas ang dalawa. Pagdating nila roon, nakita niya ang magkasintahan, parehong hingal, parehong nagmamadaling tumatakbo. Noon niya nalaman na nahuli sila ng kanilang mga magulang at hinahabol na sila. Agad namang nagmungkahi si Shuichi na dumiretso sila sa dagat upang makaiwas. Ngunit habang tumatakbo, biglang sumulpot ang kanilang mga magulang at muli silang pinigilan. Nagpatuloy ang apat sa pagtakbo, ngunit dahil sa pagod, napahinto si Yoriko at bumagsak sa lupa. Naabutan sila ng mga magulang, at sinubukang paalalahanan ang dalawa sa paraang marahas, sinapak pa si Kazunori upang mapabalik sa katinuan. Sa gitna ng tensyon, nagsimulang umikot ang katawan ni Kazunori, kasunod ang kay Yoriko. Habang hawak kamay, unti-unti silang umikot sa isa't isa, ang kanilang mga katawan ay naging dalawang spiral na nagsasanib. Sinubukan silang paghiwalayin, ngunit hindi magawa, parang bakal na kable ang katigasan ng pagkakadikit nila. Ilang sandali pa, gumalaw sila papunta sa dagat, paikot at gumagapang na parang isang mahabang ahas, hanggang sa tuluyan silang lumusong sa tubig at naglaho ng hindi na muling nakita. Nakakita si Kyrie ng mga tao sa bayan na paikot-ikot ang lakad. Ayon sa isa sa kanila, hindi ko mapigilan, kailangan kong umikot. Doon napagtanto ni Kyrie na kumakalat na ang sumpa ng spiral sa buong bayan. Pagdating sa classroom, napatingin ang mga estudyante nang makita nilang maging ang kanilang guro ay naging snail person na rin. Habang pauwi, nasalubong ni Kyrie ang kanyang kapatid na nagmamadaling tumakbo papunta sa dalampasigan at agad siyang niyaya. Pagdating nila roon, nakita nila ang isang barkong bahagyang nakatagilid. Ayon sa mga tao, namatay ang kapitan kahit kalmado ang dagat at bukas ang ilaw ng lighthouse. 3 sa mga crew nito ay nakita raw na paikot-ikot na naglalakad sa deck bago mahulog sa dagat. Biglang tumakbo ang kapatid ni Kyrie kasama ang mga kaibigan nito papunta sa lighthouse. Sinundan sila ni Kyrie upang pigilan, ngunit hindi siya pinakinggan. Sa loob, napansin niyang puno ng spiral na guhit ang mga dingding at hagdan, at naamoy niya ang amoy ng nasusunog na laman. Nang tignan niya, mga sunog na bangkay pala yon. Narinig niyang sumigaw ang kanyang kapatid sa itaas. Pagdating niya sa tuktok, nakita niya ang malaking lente ng lighthouse na may kakaibang anyo. Bigla niyang naisip ito ang sanhi ng pagkasunog ng mga tao. Agad niyang pinababa ang kapatid at ang mga kaibigan nito bago tumama ang mainit na beam sa kanila sa paglubog ng araw. Habang nagmamadali silang bumaba, biglang nag-activate ang ilaw. Nadapa ang bata, at nang akmang tutulungan na ni Kyrie, nasunog ito sa harap mismo ng kanyang mga mata, natigilan siya, nanginginig, habang unti-unting nababalot ng liwanag ng spiral ang buong lighthouse. Kinamusta ng doktor ang ina ni Shuichi kung natatakot pa rin ba siya sa mga spiral, at agad itong sumagot ng oo. Habang nagsasalita ang doktor, napansin ni Shuichi sa chart na ang loob ng tenga ng tao ay may spiral na hugis. Nabalisa siya, takot na baka alisin din ito ng kanyang ina gaya ng ginawa nito sa buhok at fingerprints niya. Sa labas ng bintana, nakita ni Shuichi ang mga lamok na bumubuo ng spiral pattern. Ayon kay Kyrie, patuloy ang pagdami ng mga ito sa kanilang bayan. Naniniwala si Shuichi na isa itong sumpa, ang sumpa ng spiral. Narinig naman ni Kyrie na maraming buntis ang na-admit matapos kagatin ng libo-libong lamok. Kalaunan, sinabi ng nurse na may makakasama siya sa kwarto, at laking gulat niya nang makita ang bagong pasyente, ang pinsan niyang si Keiko. Kinaumagahan, nagulat ang mga pasyente sa ospital nang madiskubre nilang 2 pasyente ang natagpuang patay sa isang kwarto. Ayon sa nurse, tila pinagsasaksak ang mga katawan ng mga ito, at wala nang natirang dugo sa kanilang mga laman. Ibinahagi ito ni Kyrie kay Keiko, ngunit tila wala itong pakialam at kalmado pang sinabi na gumagalaw na ang sanggol sa kanyang tiyan.
Makalipas ang ilang sandali, dumating ang boyfriend ni Kirie upang kamustahin siya. Ngunit nang makakita si Shuchi ng isang lamok, bigla itong nataranta, kinuha ang mosquito killer spray at agad pinatay ang insekto. Napuno ng spray ang buong kwarto kaya napaubo si Keiko. Napansin ito ng nurse at agad pinalabas si Shuchi, habang binuksan naman ni Kirie ang bintana upang mawala ang amoy ng mosquito spray. Biglang nagising si Kirie mula sa kanyang pagkakatulog nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay sa labas ng kwarto. Bumangon siya upang silipin ito, at paglabas niya, tumambad sa kanya ang nakakatakot na tanawin, mga pasyenteng naglalakad na tila wala sa sarili, may malalalim na mata, nakakatindig balahibong mga ngiti, at may hawak-hawak na matutulis na kagamitan. Isa sa mga pasyente ang pumasok sa isang kwarto, kaya sinundan ito ni Kirie. Doon niya nakita kung paano nito binutasan ang leeg ng isang pasyente at sinisipsip ang dugo. Napaatras siya sa gulat, ngunit agad siyang napansin ng pasyente. Nagkatinginan sila sandali bago ito biglang humabol sa kanya. Sa pagtakbo ni Kirie, may isang lalaking lumabas mula sa kabilang kwarto matapos marinig ang kanyang sigaw. Ngunit nang tumingin ang babaeng pasyente sa lalaki, tila ba nagbago ang atensyon nito at nilapitan siya. Gumuhit ito ng spiral sa hangin at bigla namang parang na-hypnotize ang lalaki at nawalan ng malay. Sinipsip ng babae ang dugo nito habang isa pang nurse ang dumating upang alamin ang kaguluhan. Nagulat ang nurse, ngunit agad din siyang hinabol at pinagtulungan, binutasan ang katawan at sinipsip ang dugo. Nagtangkang bumalik si Kirie sa kanyang kwarto upang magtago, ngunit muli siyang napansin ng babae at hinabol ulit. Pagpasok niya, humingi siya ng tulong kay Keiko, ngunit laking gulat niya nang makita na maging si Keiko ay isa na rin sa mga nilalang na yon. Habang umaatras, aksidenteng natamaan ni Kirie ang mosquito killer spray. Sa desperasyon, ginamit niya ito laban sa mga umaatake, at sa kabutihang palad, epektibo ito, agad nagsitakbuhan palabas ng kwarto ang mga nilalang na dati ay mga tao. Kinaumagahan, agad na ikinuwento ni Kirie sa mga doktor, nurse, at ibang pasyente ang mga nakakatakot na pangyayaring nasaksihan niya noong gabi, ngunit walang naniwala sa kanya. Samantala, mariing sinasabi ng ina ni Shuchi na binisita raw siya ng kanyang yumaong asawa at sinabi nitong may spiral sa loob ng kanyang tenga. Agad naman itong itinanggi ni Shuchi at sinabing imposible yon dahil matagal nang patay ang kanyang ama, isa lang daw itong panaginip. Upang makasiguro, nagpunta ang ina ni Shuchi sa opisina ng doktor at hinanap ang chart tungkol sa tenga ng tao. Nang makita niyang wala ito, tinanong niya mismo ang doktor kung totoo bang may spiral sa loob ng tenga. Ipinaliwanag ng doktor na wala namang ganitong bagay sa katawan ng tao. Pagbalik sa kanyang kwarto, patuloy siyang ginugulo ng presensya ng kanyang asawa, tila ba paulit-ulit nitong sinasabi na mayroon ngang spiral sa loob ng kanyang tenga. Nawalan ng katinuan ng ina ni Shuchi, at sa sobrang takot at pagkabaliw, kinuha niya ang isang gunting at itinusok ito sa sariling tenga. Habang nag-uusap si Shuchi at ang doktor, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ng kanyang ina. Isang patunay na sinaksak niya nga ang kanyang tenga. Habang siya ay nakahiga, tila umiikot ang kanyang paningin, at pati ang kanyang katawan ay tila umiikot na rin. Sa huli, pumanaw din siya, at nang i-cremate ang kanyang bangkay, kapansin-pansing ang usok na lumalabas sa krematorium ay muling bumuo ng isang spiral. Hindi nagustuhan ni Kirie ang pagkain na inihain ng ospital para sa mga pasyente, dahil ayon sa kanya ay may lasa itong parang dugo. Paglabas nila ng kwarto, narinig nila ang usapan ng ibang mga pasyente na tila kabaligtaran ng kanyang naramdaman, sinasabi ng mga ito na napakasarap daw ng mushroom dish na inihain sa kanila ng ospital. Habang naglalakad, napansin ni Kirie ang mga bagong silang nasanggol sa nursery. Laking gulat niya nang marinig na tila nag-uusap ang mga ito, at maya-maya pa'y may kakaibang bagay na unti-unting lumalabas sa tiyan ng isa sa kanila, isang mushroom. Kasabay nito, narinig din ni Kirie ang malakas na sigaw ni Keiko mula sa delivery room. Pagpasok nila roon, nanindig ang balahibo ni Kirie sa nakita, puno ng mga mushroom ang buong silid. Nang tanungin ni Kirie ang doktor kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag nito na kahit putulin na niya ang umbilical cord, patuloy pa rin itong nagre-regenerate. Muling tumutubo ang placenta mula sa pusod, at tila sinusubukan nitong bumalik sa sinapupunan. Ayon sa doktor, ang mga mushroom na nakikita nila sa paligid ay mga placenta na muling nabuhay. Dumating si Shuchi kasama si Kirie upang tulungan si Keiko, ngunit narinig nilang nagsasalita ito, naghahanap daw siya ng dugo.
Biglang hinawakan ng doktor si Kirie at inilapit kay Keiko. Doon, inilabas ni Keiko ang kanyang dila na ngayoy naging spiral ang hugis, humaba ito at naging matulis ang dulo. Sa sandaling tutusukin na sana si Kirie, mabilis itong umiwas, kaya ang doktor ang tinamaan. Sa isang iglap, siya ang naging biktima ni Keiko, na ngayon ay sarap na sarap sa pagsipsip ng dugo ng doktor. Na-discharge na si Kirie at dali-daling umalis sa ospital, dala ang takot sa mga nangyari roon. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng pamilya sa isang welcome party. Habang kumakain, biglang napatigil si Shuchi nang mapansin ang spiral na disenyo sa kanyang plato. Maya-maya, nagpunta siya sa krematorium matapos marinig ang boses ng kanyang ina na tila tumatawag sa kanya. Pinigilan siya ng tagapagbantay, ngunit sa sobrang takot ay binasag ni Shuchi ang harang gamit ang brick. Biglang lumabas ang mga kaluluwa mula sa loob, at kasabay nito, nasunog ang buong gusali habang ang usok ay bumuo ng spiral. Ayon sa balita, isang malakas na bagyo ang tumama sa lungsod at tila umiikot lang ito sa paligid, hindi umaalis. Pumunta si Shuchi sa bahay ni Kirie upang kunin siya dahil, ayon dito, gusto siyang kunin ng mata ng bagyo. Habang tumatakbo sila, tila ginagawa ng bagyo ng paraan para mapahamak si Kirie. Ipinaliwanag ni Shuchi na obsessed ang mata ng bagyo sa kanya at nais siyang lamunin ito. Nang gumuho ang isang bahay, naipit ang mga paa ni Kirie. Isang babae ang nagtangkang tumulong ngunit bigla siyang hinigop ng mata ng bagyo at kalaunan ay ibinagsak mula sa itaas, dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakahanap ng masisilungan sina Shuchi at Kirie, ngunit patuloy pa rin silang tinatawag ng mata ng bagyo. Nang makita ni Shuchi ang isang manhole, agad nila itong pinasok. Sa loob, umikot ang tubig na parang ipo-ipo at inangat sila paitaas papunta mismo sa gitna ng bagyo. Nakita sila ng mga magulang ni Kirie at sa hindi maipaliwanag na dahilan, himala silang nabuhay. Dahil winasak ng bagyo ang kanilang bahay, pansamantala silang tumuloy sa isang abandonadong bahay. Makalipas ang ilang sandali, narinig ng kapatid ni Kirie ang mga kakaibang ingay at sinabing baka isa itong halimaw. Maya-maya, may kumatok sa kanilang pinto, isang kapitbahay. Ipinaliwanag ng lalaki na may matandang babae at anak nitong may kakaibang anyo dahil sa chronic illness at ito raw ang pinagmumulan ng ingay kaya't wala silang dapat ikatakot. Nagising si Kirie sa kalagitnaan ng gabi dahil muli na namang may maingay sa kanilang kapitbahay. Ngunit ayon kay Kirie, hindi iyon boses ng lalaki kundi ng isang matandang babae. Dahil sa pag-aalala, agad niyang pinuntahan ito at sinundan naman siya ni Shuchi. Pagdating nila, tinuro ng matanda ang kanyang anak, patay na raw ito. Pumasok si Kirie at napasigaw sa takot sa kanyang nakita. Pagbalik nila, may mata na nakasilip sa butas ng pader. Ito ang lalaking nagpakilala sa kanila kanina, na tila nahuhumaling kay Kirie at namamangha sa kanyang tapang. Bigla siyang napatigil nang maramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan, unti-unti siyang tinutubuan ng mga spikes. Napansin ng kapatid ni Kirie na pati ang mga pader ng bahay ay naglalabas ng matutulis na spikes hanggang sa tuluyan itong mabasag. Sa harap nila, ang lalaking kapitbahay ay tuluyan ng naging halimaw, balot ng nakakakilabot na mga tinik. Nilapitan niya si Kirie, ngunit agad itong tumakbo palabas ng bahay. Habang papalapit ang halimaw, isang malakas na hangin ang nagdala ng bakal na tubo at tumusok sa ulo nito, dahilan ng pagkamatay at pagkakahigop paitaas ng katawan. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot, isang nilalang ang tumatalon-talon papalapit, at sa pagkakita ni Kirie, nakilala niya ito bilang si Yamaguchi. Nahulog ang mga bituka nito, naputol ang mga paa, at mula sa katawan nito ay lumabas ang isang spring na nagpatulak dito sa ere, hanggang sa tuluyan itong bumagsak at namatay. Isang grupo ng reporters ang nagtungo sa Kurozu Town upang imbestigahan ang sunod-sunod na bagyo. Wala pang media team ang nakarating roon at walang nakakaalam kung ligtas pa ba ang mga residente. Ngunit bago pa sila makapasok, sinalanta sila ng malakas na tornado at tanging si Chi Maruyama lamang ang nakaligtas. Habang naglalakad si Chi, napansin niyang ang kanyang hininga ay humuhugis spiral at sa paligid niya ay puro wasak na bahay at patay na katawan. Sa gitna ng bayan, natanaw niya ang malaking whirlpool na tila siyang pinagmumulan ng lahat. Doon niya nakilala si Kirie at ang kapatid nito, na tinulungan siyang magtago mula sa tinatawag nilang butterfly gang, mga taong lumilikha ng tornado at winawasak ang lahat ng madaanan.
Habang naglalakad sila, ibinahagi ni Kirie na kahit maliit na galaw ay maaaring magdulot ng whirlwind at pinaniniwalaang ang mga bagyo ay konektado sa spiral course ng kanilang bayan. Pagdating ni Kirie sa shelter, siksikan na ang mga tao at halatang hindi ikinatuwa ng lahat ang pagdating nila. Dahil sa gulo, sinipa si Shuchi palabas at napilitan ding lumabas ang pamilya ni Kirie. Nasira pa ng mga tao ang pinto ng shelter, kaya napilitan silang maghanap ng bagong masisilungan. Habang naglalakad, tinanong ni Chi kung paano sila makakalabas ng bayan, ngunit ayon sa kapatid ni Kirie, wala na raw paraan. Biglang napasigaw si Chi nang makita ang isang malaking snail shell na gumagalaw, at laking gulat niya nang may taong lumabas mula rito. Ipinaliwanag ni Kirie na tinatawag silang snail people, at parami na sila ng parami. Maya-maya, naamoy ng bata ang tila masarap na pagkain. Nang lapitan nila, nakita nilang niluluto ng butterfly gang ang mga snail person at kinakain ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Inalok nila si Kirie na kumain at sumali sa kanilang grupo, ngunit agad itong tinanggihan ni Kirie at ng kanyang ama. Dahil doon, isa sa mga miyembro ng gang ang dinala ang ama ni Kirie sa tornado. Sunod-sunod na rin ang pag-ikot ng hangin nang masangkot si Kirie at Chi sa isang malakas na tornado. Habang lumulutang sa ere, pilit silang naghawak kamay para hindi magkahiwalay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Shuchi, hinawakan ang kamay ni Kirie, at kumapit sa isang bakal upang mailigtas sila. Samantala, ang butterfly gang ay tuluyang nahigop ng malawak na whirlpool, kasabay ng pagbalik ng katahimikan, ngunit ang sumpa ng spiral ay patuloy na umiikot sa Kurozu Town. Habang naglalakad ang isang grupo ng tao, biglang dumating ang isang whirlwind kaya mabilis silang dumapa, ngunit ilang kasamahan pa rin ang natangay. Isa sa kanila, isang volunteer na nagngangalang Tanizaki, ay pumunta sa bayan upang hanapin ang kanyang pamilya. Gayunman, kahit anong lakad nila ay paikot-ikot lang sila sa parehong lugar, tila niloloko ng mismong bayan ng Kurozu. Pati ang tunnel ay nagsimula ng mag-spiral, kaya wala na talagang daan palabas. Sinubukan nilang tumakas sa karagatan, ngunit winasak ng mga typhoon ang mga barko at nilamon ng whirlpool maging ang mga bangkang gawa sa kahoy. Ibinahagi ni Kirie na nasugatan ang kanyang ina dahil sa whirlwind, kaya pansamantala silang sumisilong sa sirang bubong. Napansin ni Tanizaki na delikado ang lugar, kaya iminungkahi niyang maghanap sila ng row house, na tanging mga bahay na yon lamang ang nananatiling buo. Ayon kay Kirie, matagal na panahon na ang mga row house na yon, tila mas matibay kaysa sa iba. Habang naglalakad, napansin ni Tanizaki na may spiral mark sa likod ng isa nilang kasama, senyales na magiging snail person na ito. Nang suriin ng iba ang kanilang mga likuran, natuklasan nilang maging ang isang matanda ay may parehong marka. Nagmadali silang maghanap ng matitirhan, umaasang mawawala ang marka kapag nasa loob ng bahay. Sa kanilang paglalakad, nakakita sila ng row house na pilit pasukin ng mga tao, ngunit tinanggihan sila dahil puno na raw sa loob. Nakiusap pa ang matandang may spiral mark, ngunit sinabihan silang lumayo. Nang sa pilitang buksan ang pinto, bumungad sa kanila ang tatlong nakapilipit na ulo ng mga taong nagdikit-dikit na parang isang halimaw. Ayon sa isa, sa sobrang siksikan sa loob, nagkabuhol-buhol na ang mga tao at hindi na magawang humiwalay sa isa't isa. Mabilis nilang tinakpan ang kanilang sarili gamit ang mga kahoy. At wala na silang nagawa kundi magpatuloy sa paglalakad. Sa di kalayuan, natanaw nila ang mga rescue ships, ngunit tulad ng lahat ng bagay sa Kurozu, nilamon din ito ng whirlpool, kasabay ng pag-asa nilang makaligtas. Kulang na ang pagkain ng grupo, hanggang sa may isang lalaki na nagsabing may nakita siyang karne. Nang lapitan nila ito, karne pala ng mga snail people ang tinutukoy. Sandali silang nagdalawang isip pero dahil sa gutom, napilitan silang kainin ito, tila wala na sa katinuan habang sinasabing napakasarap ng lasa. Maging si Shuchi ay kumain na rin habang si Kirie ay nag-atubiling tikman. Pagbalik ni Kirie sa kanilang silungan, nakita niyang wasak na ito, nadaganan ng kahoy ang kanyang kapatid, at tinangay ng whirlwind ang kanilang ina. Lalong natakot si Kirie nang makita na may tumutubong shell sa likod ng kanyang kapatid. Sa pag-asang mailigtas ito, nagpasya siyang umakyat ng bundok, umaasang makalalabas sila ng bayan at muling magiging normal ang lahat. Sa taas ng bundok, nakita nila si Tanizaki, abala sa pagpapalawak ng row house. Sinabi nitong matatapos din niya ito pagbalik nila.
Nagpatuloy sila sa paglalakad, ngunit tila paikot-ikot lang ang daan, hanggang makasalubong nilang muli sina Takemoto, na naglakad naman sa kabaligtarang direksyon, isang patunay na walang takas sa Kurozu. Habang patuloy silang naglalakad, isa sa kanilang mga kasama ang tuluyang naging snail person, at sa halip na matakot, natuwa pa si Takemoto, sabik na sabik itong kainin. Dahil walang apoy, pumasok siya sa shell at kinain ito ng hilaw, hanggang sa tuluyang mawala sa loob. Nang makita ito ni Kirie, mabilis silang tumakas. Sa daan, napansin ni Shuichi ang isang tree stump at sinubukang alamin ang direksyon ng north, ngunit bigla siyang nag-hallucinate, nakitang muli ang kanyang yumao na ama sa spiral form nito, tinatawag siyang sumama. Nagpatuloy sila sa paglalakad at muling nasalubong sina Takemoto, na napansin ang likod ng kapatid ni Kirie. Pinilit nilang itago ito, ngunit lumabas na rin ang mga mata at shell ng bata, senyales ng tuluyang pag-transform. Nang subukang kainin ng grupo ang bata, tumakas sina Kirie at Shuichi, ngunit napunta sila sa isang bangin. Pinilit ni Kirie na ipagapang pababa ang kanyang kapatid, ipinangakong babalikan ito. Samantala, ang tatlo ay tuluyang nabaliw, humaba ang mga katawan at umikot ng walang tigil. Sa di kalayuan, napansin ni Kirie at Shuichi na nag-iba na ang anyo ng Kurozu Town, ang buong bayan ay naging isang spiral, gawa ng mga taong patuloy na nagpapalawak ng row houses sa magkabilang dulo. Ayon kay Shuichi, marahil noong unang panahon ay may isang malaking spiral structure sa lugar, at ngayon, unti-unti nang bumabalik sa orihinal nitong anyo, ang nakakatakot na spiral na nilamon na ang buong bayan. Nagpasya si Kirie na pumasok muli sa bayan upang hanapin ang kanyang mga magulang. Sumama rin sina Shuichi at ang isa pa nilang kasama, at sinabi ni Shuichi na nais niyang masolusyonan ang misteryo sa puso ng spiral. Habang naglalakad, nakasalubong nila si Tanizaki, na tila tumanda sa paglipas ng maraming taon. Tinanong sila ni Tanizaki kung bakit ganoon sila, parang na-stuck sa oras, at sinabi nitong malapit na niyang matapos ang maze-like na hanay ng mga bahay na patuloy niyang binubuo. Agad namang tinanong ni Kirie kung nakita ba nito ang kanyang mga magulang. Sagot ni Tanizaki, narinig daw niyang may mag-asawang gumagawa pa rin ng pottery sa Dragonfly Pond. Napangiti si Kirie at agad silang nagmadaling pumunta roon, umaasang makikita pa nila ang kanilang pamilya. Habang naglalakad, napansin nila na ang mga spiral people ay patuloy pa ring nagdurugtong ng mga bahay, isa-isa, hanggang sa tuluyang maging bahagi ng walang katapusang spiral ang buong Kurozu Town. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Kirie, natanong niya kung ang nakikita nilang anyo ngayon ay ang orihinal na Kurozu Town, at kung ano ang dahilan kung bakit ginawa ito ng mga tao noon. Sagot ni Shuichi, posibleng nangyari na ito noon, paulit-ulit, marahil tuwing ilang siglo. Napaisip naman si Chi at tinanong kung bakit, kung totoo nga ito, ay wala man lang bakas o tala na nagpapatunay. Dito ipinaliwanag ni Shuichi na maaaring may nangyaring trahedya noon, isang pangyayaring tuluyang pumutol sa linya ng tradisyon, dahilan upang muling maulit ang sumpa ng spiral sa paglipas ng panahon. Tinuro ni Shuichi ang kalangitan nang muling lumitaw ang usok ng cremation na unti-unting bumuo ng isang spiral. Napagtanto nilang may sinusunog na namang katawan, kaya't dali-dali silang nagtungo roon bago pa ito tuluyang maglaho. Habang naglalakad, napansin ni Kirie ang isang malalim na butas at agad nila itong pinasok, ngunit naiwan si Chi matapos magsara ang daan. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang tao, konektado na raw ang lahat ng bahay. Pagbukas nila ng pinto, tumambad ang sentro ng spiral na binubuo ng mga bahay, at mula sa itaas ay bumababa ang itim na usok mula sa dating Dragonfly Pond. Buo pa rin ang loob ni Kirie na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang mga magulang. Mahigpit silang magkahawak kamay ni Shuichi habang bumababa, ngunit isang spiral person ang biglang humawak sa paa ni Kirie at nakiusap na isama siya. Nang tumanggi si Kirie, kinagat siya nito, dahilan para itulak ni Shuichi ang nilalang, ngunit siya naman ang nahulog. Nagpatuloy si Kirie hanggang sa maputol ang daan at tuluyang mahulog. Himala siyang nabuhay, ngunit sa kanyang pagmulat ay nakita niya ang puso ng spiral, malaki at tumitibok, habang napapalibutan ng mga bangkay ng spiral people. Tinawag niya si Shuichi at natagpuan ito malapit sa mga labi ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Shuichi na ang mga bangkay na ito ang patunay ng sumpa, at ang puso ng spiral ang pinagmulan ng lahat ng nangyayari sa itaas. Magkahawak kamay silang yakap ang isa't isa habang umiikot ang kanilang katawan. Mula sa itaas, isang drill na hugis spiral ang bumuta sa kisame at tila nilok ang buong bayan.
At doon na nagwakas ang sumpa ng spiral, ang walang hanggang bangungot ng Kurozu Town. Sa bandang huli, muling umikot ang kasaysayan, ang mga nangyari kina Kirie at Shuchi ay naulit, tila walang katapusan. Dito napatunayan na ang sumpa ng spiral ay hindi kailanman mamamatay, kundi paulit-ulit na mabubuhay sa bawat pag-ikot ng Uzumaki.